At itong kwentong ito may kinalaman po sa ating pag-uusapan. Ang kwento po ay ganito. Merong mag-asawa na nagpunta ng Israel. At pagkatapos, dahil gusto nilang makita yung celebration ng muling pagkabuhay. So, pumunta sila sa Israel kasama ang kanilang may edad ng biyanan. So, itong biyanan, saka yung lalaki, hindi sila magkasundo. Kumbaga, alam mo naman, minsan mga biyanan, ano po? Sino rito may mga biyanan? Masarap merong biyanan. Ano po? Parang parang di naniniwala iba. Noong pumunta sila sa Israel, ang ginawa po mga kapatid, di sila po ay nag-observe ng isang resurrection celebration. Resurrection celebration. Tapos sa di inaasahang pagkakataon, yung biyanan na babae inatake sa puso. Oh. Nung inatake sa puso, namatay doon sa Israel. So, syempre, nabahala ang mag-asawa at nagplano kung ano ang gagawin doon sa kanilang biyanan. Nag-inquire po yung mag-asawa, nag-inquire particular yung lalaki doon po sa mga tawag dito sa munisipyo at sementeryo doon. So, tinanong niya doon sa cemetery, ano ba ang pwedeng gawin? Sumagot yung nagmamanage ng cemetery. Sabing ganon, kung iuwi mo yung bangkay, gagastos ka ng $5,000. Kung iuwi mo ang bangkay. Kung ililibing mo naman dito sa libingan ang biyanan mo, $150 lang. O, mura, no? $150 kung ililibing mo rito sa Israel ang iyong biyanan. Pero kung iuwi mo, $5,000. So sabi nung lalaki na manugang, teka muna, iisipin ko muna kung papaano namin gagawin. Tapos lumipas ng isang araw, nakapag-desisyon na yung lalaki. Sabing ganon sa mga taga-supultorero, taga-sementeryo, nakapag-desisyon na kami. Iuwi na lang namin yung bangkay. So nagtaka yung taga-sementeryo kasi hindi ganun ang kadalasang desisyon ng marami. So tinanong ng taga-sementeryo itong lalaki, itong manugang na namatay. Sabi ganun, Sir, pwede po ba ako magtanong, bakit yung inyong desisyon ay kakaiba doon sa mga naging desisyon ng iba? Kasi kayo po, willing kayong gumastos ng $5,000 para po sa inyong biyanan. Alam nyo, sumagot yung lalaki. Napag-isip-isip ko po kasi na okay lang yung 5,000 na gumastos ako ng 5,000. Sabi niya, Sir, bakit nga po gumastos kayo ng 5,000? Sumagot ulit yung lalaki. Kasi po, 2,000 taon na ang nakaraan. 2,000 taon na ang nakaraan. May nilibing po rito at nabuhay na magmuli. Sabi niya, ayokong mangyari sa biyanan ko yon. Kaya iuwi ko na lang yung biyanan ko sa amin. Hindi nyo na-gets? 4 lang yung naka-gets? Ibig sabihin, yung lalaki, ayaw niya na sa biyanan niya. Kaya nga iuwi na lang kasi baka daw pag dinala doon, mabuhay na magmuli. Okay po. Okay, salamat sa isang joke na nalibing. Ililibing na po ngayon. Ano po? Okay, pag-usapan po natin, may kinalaman sa resurrection. Resurrection. So, ito pong resurrection na ito ay pinamagatan ko pong, ang account kasi ay account ni Tomas. May mga kilala ba kayong tao na associated ang kanilang pangalan ng mga bagay-bagay? Halimbawa, si Bertong Taga. Pag sinabing Bertong Taga, may taga kasi. Di ba? Sino ba mga kilala nyo rito na may mga alias na ganon? Dito sa San Jose, dami. Dami rito sa San Jose. Di ba? May mga, alam ba, si Totoy Sputnik, yung mga kapitbahay namin yan eh. Yung mga ganon, associated. Alright po? Now, si Tomas, malas naman ni Tomas kasi sa dami ng kanyang ginawa, pero ang huling pangyayari ang nagmarka ng kanyang pangalan. Ang tawag kay Tomas ay
Thomas na nagdududa or doubting Thomas. Di po ba? So, totoo nga ba na si Thomas ay doubting? At palaging nagdududa? O merong natatago sa likuran ng alias na yon na ito ang totoong Thomas? Amen po? Na pwedeng sabihin natin, yung katabi mo ay si Miss Mahiyain. Pero sa kabila nung mahiyain na yun, meron palang isang susunod na mayaman sa Metro San Jose. Yung mahiyain na katabi mo. Tignan mo nga yung katabi mo. Siya ba yun? Mahiyain, nayayaman. Ako, ang dami ko po nakita rito. Talagang from scratch. Tapos nakita ko po kung paano sila umunlad sa buhay. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. And of course, gusto kong i-welcome pala ang ating may guest tayo galing Australia. Nakita ko kayo. Andito si Gal, hindi ko nakilala kagad ang bihira. Okay. Buti na lang di ako nabigla kasi nakita ko yung post mo. Welcome, Nak. Welcome. Si Gal ay galing Australia pa. From Perth, Australia. Purin po ang Panginoon. Ano mo? Talaga naman, dinadayo na tayo rito internationally. Ano po? Okay, purihin po ang Panginoon. Alright, so ngayon po ay magandang pag-usapan po natin ito. Kasi si Tomas, paduda-dudang si Tomas. Parang maraming Kristiyano ngayon nagdududa. Pag sinabi ba ng Bible na ikaw ay pagpapalain, naniniwala ka ba? Minsan hindi ka agad, no? Kasi pag tinignan mo wallet mo, walang laman. Pero pag sinabi ng doktor, 3 araw ka na lang, mga kapatid, naniniwala ka, 3 araw ka na lang. Isang pirma na lang ng bulate, no? Naniniwala ka kasi sinabi ng doktor. Pero pag sinabi ng Bible, ang hirap paniwalaan, paduda-duda ka kasi. Di po ba? Yung parang gusto mong yumaman, kaso ikaw mismo nagdududa. Gusto mong umunlad, pero ikaw mismo nagdududa. Di po ba? Pag sinabing, makakarating ka ng ibang bansa, naku, ikaw kagad yung unang nagdududa. I cannot speak English. Ganun kagad. No, listen to this. Si Tomas nga ba ay Tomas na nagdududa o isang Tomas na matapang, isang Tomas na hindi magpapapigil, isang Tomas na handang gawin ang lahat alang-alang sa Panginoon? Amen po? Kasi pag sinabi kasi si Tomas, siya yung nagduda na ipasok ang daliri niya sa tagiliran ng ating Panginoon. Basahin po natin ang account ni Tomas sa John chapter 20. Okay? Sorry. Ayan, yan. So sa John chapter 20, verse 24 to 29. Okay, basahin po natin verse 24. Now Thomas, also known as Didymus. Ang ibig sabihin po ng Didymus ay kambal. Si Tomas na kambal. One of the 12 was not with Jesus, the disciple, when Jesus came. Nung nabuhay na magmuli kasi ang ating Panginoon, nawala sa senaryo si Tomas. Ano kaya dahilan? Wala siya dun sa mga sumalubong. Pero he is one of the disciples. So verse 25, sabing ganon, so the other disciple told him, sabing ganon, ng ibang mga disciple, eto na ang balita, we have seen the Lord. But he said to them, so sabi ng mga alagad na iba, nakita namin si Jesus. Pero siya, sabi niya sa mga alagad na nagsasabi sa kanya, nagbabalita, sabi niya, eto, unless I see the nail marks in his hand and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Sabi nga, malibang mailagay ko sa butas ng kamay, sa butas ng tagiliran ng aking kamay at daliri, hindi ako naniniwala. Di ba? So, sabi nga doon, hindi naniniwala. Hindi siya naniniwala. Next. A week later, his disciples were in the house again. After 1 week. After 1 week, andon ang mga disciple na naman. Nasa loob, in a house again, at pagkatapos, kasama na si Tomas after 1 week. So sabing ganoon, mga kapatid,
Though the doors were locked, sarado po pintuan. Bakit kaya sarado ang pintuan? Kasi mga natatakot na sila eh. Dahil namatay na ang ating Panginoong Jesus at hinuhuli na yung mga alagad. Pagdating doon, sabi ng, after the door were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Sarado pinto, biglang dumating si Jesus. Ito yung sinasabing post-resurrection, tumagos sa pintuan ng ating Panginoon. Verse 27, then he said to Thomas, sabi niya kay Thomas, winanon-one niya si Thomas, "Oh, Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Okay. Next. O, eto po. Then he said to Thomas, "Put your finger, see my hands, reach out." Okay, next verse na. 28. Pagdating ng 28, Thomas said to him, ito yung response ni Thomas nung mahipo niya maipasok niya ang dulo ng daliri sa butas ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng tugon ni Thomas said to him, "My Lord and my God." Naku, ang daming magagalit dito. Kasi tahasang sinabi ni Thomas, si Jesus ang kanyang Panginoon at kanyang Diyos. Grabe yan. Yan talatang yan. Verse 29. Then Jesus told him, eto ang sabi ni Jesus, direbuke pa siya? Hindi. Sabi ni Jesus kay Thomas, "Because you have seen me, you have believed." Dahil nakita mo ko, naniniwala ka. Oops, teka muna, may isa pang pahabol. You have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Ito naman po yung para sa atin. Mapalad naman daw po yung naniniwala kahit hindi nakita. Kayo po yun, tayo po yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpalain po ng pagkakabasa ng kanyang salita. Totoo nga ba na si Tomas ay paduda-duda o totoo nga ba na si Tomas ay gustong-gusto talaga niya na makita si Jesus? Yun nga po ang issue rito no? Sa dami ng magagandang ginawa mo, isang palpak lang, tapos ka na. Ang nakikita nila, yung isang mali na ginawa mo. Pero yung lahat ng magagandang ginawa mo, nararanasan po ito ng marami sa atin. Na ginawa po natin ang lahat. Isang pagkakamali lang ginawa mo, pagkatapos wawasakin ka ng isang pagkakamali na yun. At nabubura na po yung lahat ng bagay na ginawa mo. So, si Tomas po ay biktima po ng ganon. Dahil sinabi niya, malibang makita ko ang butas sa kamay ng ating Panginoon at maisot ang aking daliri, saka ako maniniwala. So, inalyasan na siya na doubting Thomas ng mga Kristiyano. Pero hindi nakita yung ilang kwento sa buhay ni Tomas at bakit nga ba si Tomas ay naroon at ano ang kanyang mga kadahilanan. Okay? Minsan, nakikita po ng mga tao ang mga bagay base sa ating ginagawa. Yun tayo nale-label. Okay? Imagine po natin, katulad ni Tomas, disciple ka, pagkatapos, yung nagsalita ka lang ng ganon, mamarkahan ka ng Tomas na paduda-duda. Okay? Bakit hindi kilala si Tomas bilang disciple? Bakit hindi Thomas the disciple? Ngayon nga iba na Thomas and Hers and Friends. Parang si Thomas naging trend na lang sa mga bata. Tapos, ano ba? Bakit si Tomas hindi siya nakilala bilang servant of God? Thomas, the servant of God. Hindi siya nakilala ganoon. Okay? Kundi ang kanyang pagkakilanlan ay Tomas na nagdududa, kaduda-duda. Si Tomas nga ba, deserve niya yung name na yon because kinontest niya lang ang mga alagad? Ako, mga kapatid, listen to this. Katulad sa atin ngayon, may mga siguro nagsasabi rito, pag ako pinagaling ng Diyos, maglilingkod ako sa Kanya. Magtutuloy-tuloy na ako sa simbahan na ito. Mga kapatid, huwag ganun ang dahilan ng iyong paglapit sa Panginoon. Ang tanging dapat na dahilan meron tayo, no? Kaya ka lalapit kasi may hinihingi ka. Kaya ka lalapit kasi may hinihingi sa iyo ang Diyos. Magkaiba po yun. It is not to see is to believe, kundi you must believe first
so then you can see. Amen po ba? Okay? So, si Tomas, ilang beses, 3 times na mention ang kanyang pangalan at nakasama dun sa talatang binasa po natin na siya ay kasama sa mga alagad. Okay? Sa 3 talata na babasahin po natin, papakita ko po sa inyo, mga talata na babasahin ko po, papakita ko po sa inyo na si Tomas ay may katangiang handa niyang itaya ang kanyang buhay para kay Jesus. Okay? Ano ba? Ikalawa, he is willing to ask a hard question. Si Tomas, ito yung pong maganda sa isang relasyon, marunong magtanong. Tama magtanong. Amen po? Tama magtanong. So, he's willing to ask a hard question. Sometimes, mga kapatid, sa learnings, yun yung dapat na ating, yung hinahanap. Yung wag yung common, yung ang mga tanong natin ay, yung open and close question na sa mga college, alam to na ang tanging sagot ay yes or no lang. Dapat hindi tayo nakokontento sa gano'n na ang sagot ng tatanungin natin, yes lang or no. Dapat may mga elaboration, may pagpapaliwanag. So, si Tomas po, hindi takot magtanong ng isang matinding tanong. Yung hard question, hindi po siya he's willing. Tapos ano ba? He's willing to accept the truth. Kaya niyang tanggapin ang katotohanan. Si Tomas, hindi pa duda-duda. Kundi, ano man ang sabihin ni Jesus, kaya niyang tanggapin yun. Okay? Now, listen to this. Pag sinabi natin, Thomas was willing to risk. Ano ba yung account niya? Sa John chapter 11, verse 1 to 16. Basahin ko po ng mabilis lang. John chapter 11, verse 1 to 16. Ayan po yung account ni Lazarus. Was sick, the name from the Bethany village of Mary and her sister Martha. Diretso mo lang, nak. Diretso mo lang. Okay? Tapos, was the same person who poured perfume on the Lord. Ito yung account na nagbuhos ng pabango sa paanan ng ating Panginoon. At yung buhok niya, ang siyang pinampunas. So, the sister sent the word to our Lord Jesus, one of your love is sick. May sakit daw si Lazarus. Okay, diretso pa na. Haba kasi ng talata ang aking nilagay, no? So, yung highlight mo nung sumagot si Thomas, diretso pa na. Konti na lang. Okay, eto na. And then he said to his disciple, let us go back to the Judea, but Rabbi, they said a short while ago, the Jews were trying to stone you, and yet you are going back? Papatayin tayo pag bumalik tayo sa Judea, sabi ganon. At pagkatapos, sasabihin mo sa amin ngayon, balik tayo ron, papatayin nga tayo ron, babatuin tayo. Next verse. Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this words light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. So, pinapaliwanag nyo na kailangan talaga dumating ang ating Panginoon doon. After he said this, he went to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Eto na. His disciple replied, Lord, if he sleeps, he will get better. 13. Verse 13. Jesus had been speaking of his death, but his disciples, though he meant a natural sleep. Okay, verse 14. He then told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Ito na po, verse 16. Then, Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, sinabi niya sa kasama niya, mga disciples, kasi gustong-gusto nga ni Lord pinipigilan siya ng ibang malagad. Si Thomas, gustong-gusto niyang samahan ng ating Panginoon. Sabi ni Thomas, eto na, let us also go, that we may die with him. Sama tayo kay Lord, babalik ng Judea. Patay kung patay. Mamatay tayo kung papatayin si Lord, mamatay tayong kasama ni Lord. Yan ba ang Tomas na nagdududa? Mga kapatid, willing to take or to risk his life for Jesus. So, si Tomas po, hindi paduda-duda. Mamaya sasagutin ko po, ba't ganun ang context ng questioner sa kanya. Okay? So, tignan niyo po rito, no?
tama naman yung sinasabi ng mga alagad. Babatuhin tayo, papatayin tayo, huwag na tayong pumunta ron. Kung tayo po yung mga alagad, ganun din gagawin natin. Pero gustong-gusto ni Lord, paano yon? Gustong-gusto ni Lord na pumunta ron. O eto ngayon ang tanong, are you willing to go with the Lord? Si Lord gustong-gusto pumunta ron. So, sabi ko nga po, good point naman yung sinasabi ng ibang mga alagad. Okay? Pero hindi yun yung mabuting idea. Sometimes, hindi magandang idea, no? Yung mga risky person, alam niyo yung mga taking the risk. Alam niyo, parang ganito po eh. Kung kayo po yung mag-a-abroad, dapat you are willing to take the risk. Hindi po madali mag-abroad. Amen. May mga kapatid tayo na nag-abroad, talaga namang sa biyaya na lang talaga ng Panginoon kumakapit. Kasi hindi po natin alam kung anong klase ng... You don't have the very same comfort that we have here. Iba po pag nandun ka na. Maraming tao pwede magsabi po sa atin yan. Okay? So, may mga tao lang talaga na risk taker. Alam niyo yung mga risk taker? Willing sila to take the risk. Yung susubok sila. Yung gustong-gusto nilang sumubok. Kasi alam niyo, may mga tao talaga na parang katulad dun sa alagad. No, nung si Pedro ay sabi gano'n, Panginoon, kung talagang kayo yan. Si Pedro kasi risk taker eh. Paparianin niyo ako. Sinagot siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, sige, parini ka. Come, sabi gano'n ni Lord. Si Pedro lumusong sa tubig. Yung mga alagad, sila yung mga nagsabi, kasama si Pedro nung una, na nagsabi, multo, 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 mga takot sa multo, parang yung katabi mo. Takot sa multo. Tapos, habang lulunsad, si Pedro doon sa bangka, di ba siya meron ganon? Anong sasabihin ng mga chiwari-wariwak mo? Yung mga kasama mo, yung mga tropa mo. Ang sasabihin niyan, lulubog, lulubog, lulubog. Naranasan niyo ba to? Tingin kayo sa akin. Nangarap ka pagkatapos yung mga kasama mo, hindi naniniwala. O baka yung mga kasama mo, bukod sa hindi naniniwala, ang paniniwala nila, lulubog ka. Yes, totoo po yan. Hindi lahat masaya na tayo po'y nagte-take ng risk. Some of them, natatakot. But listen to this. Katulad ni Pedro, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Di po ba? Kaya po mga kapatid, risk taker itong si Tomas. Kaya he is willing to risk his life for the sake of Jesus. Ngayon po mga kapatid, pag sinabi lang sinabi ng Bible, huwag kaligtaan ng mga pagtitipon na gayang ginagawa ng ilan. Maraming hindi nagtitake ng risk. Ang gusto nila at the comfort, at the expense ng kanila pong comfort zone. Mga kapatid, importante ang Diyos sa buhay po natin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, importante si Lord. Many phases of our lives, mga bahagi ng ating pagkahubog ng pagkatao natin, malaki ang kinalaman po ng Diyos. Why we are here. Siguro tinatanong na iba, bakit kaya pine-preserve ako ni Lord? Hanggang ngayon, andito. Bakit kaya binabalik ako ni Lord sa church? Bakit kaya nakakapakinig ako ng salita ng Diyos? Ano kaya ang dahilan ng Panginoon? Yes, meron po siyang dahilan. Hindi ka nilabas ng mundong ito na parang luusbong ka at pagkatapos mamamatay ka lang afterwards. Hindi po. God has a plan, has a purpose. Why? Out of 6 million sperm cells ay lumitaw ka. Yung 5,999,000 ay namatay lahat dahil sa iyo. Congratulate mo yung katabi mo. Congratulations, kapatid. You are more than conqueror. Kaya kung babalikan yung kwento ng mga magulang nyo, paano kayo pinanganak? Mga kapatid. Di po ba? May mga bata rito na alam ko po kung paano yung istorya, paano nung sila ipinanganak. Ano yung salitang ipinaglalaban ng magulang ang kanilang anak. Kaya mga po mga kapatid, there must be a purpose. May dahilan si Lord kung bakit ka hanggang ngayon ay narito. Amen? At yun ang maganda, matagpuan mo ang dahilan ng Diyos sa iyong buhay. Kasi pag natagpuan mo ang dahilan ng Diyos, saka ka lang magiging masaya. Totoo po ito. Pag natagpuan mo ang dahilan ng Diyos, doon ka lang magiging masaya. Kasi bakit? God will give you the best, just wait. Amen po? The best person, ika nga. The best in everything. Mag-antay lang po tayo. Ano po? Okay.
So, sabi nga nun, they insist, but Jesus wants to go. At tanging si Tomas lang ang nagsasabing, let's go and die with Jesus. Die with Jesus. Okay? So, ito po kasi, sino bang pupuntahan nila sa Judea? Yung kaibigan niya lang naman na si Lazaro. Yung pupuntahan lang naman niya yung kaibigan niya. And he's willing to take everything. Alang-alang sa kaibigan. He's willing to take the risk. Alang-alang sa kanyang kaibigan. Okay? Alright, ano pa? So, tingnan yung ang ganda nung sinabi ni Thomas, no? Pupunta si Lord doon. Punta rin tayo. Di po ba? Yun yung maganda talaga. No? Naalala ko yung, pumunta po kami sa Bicol, yung unang mission yung unang pinadala sa church natin sa Bicol, ay isa po ako. Sa church planting, nag-pray doon, tapos nag-house to house doon, nag-pray sa bawat bahay-bahay. So, meron pa akong ganitong experience doon. Noong mga panahon na yon, way back, mga 1999, 1998. Noong mga panahon na yon, doon sa Bicol, hindi pa ganoon progreso sa lugar sa buhi kami sa Buraburan. Uso pa rin yung mga lola niya, siya yung naglalakad. Pagkatapos, yung nakasutan ng kulay maroon, tapos may mga Latin na nakasulat sa kanilang mga sutana, pagkatapos masasalubong mo sa mga pilapil, dalawa lang kayo, tapos naglalatin yun. Diba? Tapos may isang lugar doon, na ang tawag doon, punong tagapagpagamot, yung punong manggagamot. Itong punong manggagamot, may mga miyembro siya. May mga lupain sa malalayong bundok, ang ginawa nung manggagamot, na-persuade niya. Ibig sabihin, napilit niya, nahikayat niya, yung mga tao na ibenta yung ari-arian, tapos bumili ng portion ng lupa niya, at doon tumira malapit sa kanya. So, ibig sabihin, may komunidad po doon, sa Buraburan, na kung saan ay yung punong manggagamot na manggagaway, siya yung chieftain doon. So, ano po to? Ito yung mga naglalatin, ito yung may mga agimat, ito yung mga nakakailang po. So, nung nag-assign si Pastor Nap, si Pastor Nap saka si Pastor Amam, kung sino yung mga pupunta sa area na yun. Alam namin yung lugar na yun. At pagkatapos yung naituro yung iba kung saan sila, parang nagtetengyo sila. Kasi bakit? Ako yung naka-assign, doon pupunta sa punong mangkukulam na yon, na manggagaway na yon. Di eto na, mga kapatid, yung confrontation. Alam niyo, paglapit pa lang, anong kailangan nyo? Tapos pinakitaan ako ng magic, yung libreta niyang maliit. Kaya bang gawin? Kasi ang dala kong Bible, yung malaking Bible, yung magandang balita eh. Tapos nakabarong kami noon eh. Tapos mag-house to house, yung kakatoka, maray na agad, mahal po kayo ng Panginoon, nagsishare kami ng gospel. Eh ako na-assign dun sa manggagaway. Yung mga kasama ko, mga pastor na rin naman ngayon, hindi ako sinamahan. Natakot sila. Sabi niya, Pastor, ikaw na dyan, dito na kami sa ibang lugar. Ako lang mag-isa, pumunta ron sa punong manggagaway. I'll take the risk. Tapos eto na, pinagpakitaan ako ng kanyang kapangyarihan. Yung maliit na libreta nila, pinalutang sa harapan ko. Pinalutang. Tapos, habang nakalutang yung libreta, ang sabi sa akin ng punong mangkukulam na yun, sabi niya gano'n, kaya bang gawin ng Diyos niyo yan? Yung palutangan. Eh, ang hawak ko, ang laking Biblia. Parang mahirap yata palutangin yun sa akin. Ang laki masyado. Sa kanya, lit-lit lang, umiikot-ikot ng gano'n. Di lumutang yung kanyang libreta. Yung sa akin, gusto niya palutangin ko yung Bible ko. Ang laki ng Bible ko, tapos ang makapal pa. Parang lugi yata ako. Kahit anong concentration ko, hindi yata lulutang to. So, alam niyo, ginawa ko, habang lumulutang yun, naglalatin kasi siya. Ang ginawa ko, naalala ko yung i-rebuke ang gawa ng kaaway. Tinuro ko yung libreta, tapos ni-review ko, sa pangalan ni Jesus. Pag sabi kong sa pangalan ni Jesus, bumagsak yung kanyang libreta. Tapos, pinalayas niya na ako, tapos naglalatin siya.
nung naglalatin siya, nag-speaking in tongues naman ako. Tumatayo raw balahibo niya pagkausap ako. Ngayon, mga kapatid, patay na yung recently, patay na yung punong mangkukulam na yan. At yung mga tao ro nakalayan, some of them are Christians na po ngayon. Amen? Nagtataka nga ako, pag unang katok namin sa mga pintuan sa house to house, may mga sinasapian. Nakaranas ako na kami ng gano'n. Yung sinasapian talaga on that spot. Okay? Kaya nga mga kapatid, makasaysayan yung lakad namin yun. Pag willing ka and you are taking the risk, you will experience that. Pero kung takot ka, marami kang karanasan na hindi mararanasan. At ang mangyayari niyan, kukwentuhan ka na lang ng mga taong nakaranas nito. Amen po? Alam mo, gusto mo mag-abroad. Gusto ko mag-abroad. Kailangan kumuha ka ng passport. Hindi ka pa lalabasin ng bansang ito, wala kang passport. Diba? So, mga kapatid, risk taker, ika nga. Si Thomas is a risk taker. Gusto niya and is willing to die with our Lord. Amen po ba? Hindi lang po siya doubter, but he is also a risk taker. Okay? In his mind, there was a strong chance that he would be killed if he went to Judea. Alam niya na pwede siyang mamatay. Pero yun nga, dahil alam niya na pwede siyang mamatay, itataya niya yun. Patay kung patay. Bibira yata yung mga kaibigan na ganito, no? Yung patay kung patay. Dito sa daming matatapang dati. Di ba, yung tropa-tropa, lumusob. Tapos nasugatan yung isa, nawala na yung lahat. Okay. Tapang lang ano po. Okay? So, he's willing to risk everything para po sa ating Panginoon. Number 2, willing to ask the question that we all were wondering. Kasi dito po, nabalitaan nila ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Nagpakita sa kanila. Pagkatapos, hindi nila alam saan nagpunta. So, 40 days po yun. Ano po? Ngayon, sa pagkakataon na nagpakita ang ating Panginoong Jesus, kasi nga, itong si Tomas, nagdududa na. At ang kanyang hard question, eto po parang sinasabi po ng ganito, wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo, binabalita nyo. Pero para sa akin, pagdating kay Jesus, gusto ko ng evidence. Gusto ko ng literal experience with Jesus. Hindi lang dahil kinikwento nyo, dahil binabalit niya. Tignan nyo po si Tomas. Ito ang kanyang tanong. Gusto kong maisuot ang daliri ko sa butas ng kanyang kamay. That's a hard question. Gusto kong maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. That's a hard question. Gusto niyang mahawakan ng ating Panginoong Jesus. That's a hard question. Mga kapatid, listen to this. Si Tomas, ganun po. Hindi siya basta-basta lang naniniwala sa balita, sa ikikwento nyo. He wants to experience Jesus firsthand. Listen to this, mga kapatid. Ito po'y para sa ating lahat. Hindi ka dapat nakokontento dahil sinabi lang ng katabi mo, ng kaibigan mo, masaya maging Christian. Aayusin ni Lord ang lahat. Hindi ka lang dapat masatisfy sa sinasabi nila. Ang gusto kong sabihin, dapat magkaroon ka ng pagnanasa na ma-experience. Ma-experience. Parang yung kaibigan ni Dalens. Si Dalens pa ba itong kausap ko? Kasi iba na yung namumutawi sa bibig niya eh. Yung ibang nakakilala kay Joy, iba naman iba na yung namumutawi sa bibig nila eh. So, yung ma-experience ay kaiba doon sa mabalita. Kundi maranasan ang ating Panginoong Jesus. Okay, saan natin mababasa naman yan mga kapatid? Sa John chapter 14, verse 1 to 6. John chapter 14, verse 1 to 6. Tignan niyo po ito. Sabi nga noon, do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. Okay, next. My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. Next. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also
may be where I am. O, eto na. You know the way to the place where I am going. Alam niyo naman yung daan kung saan ako papunta. O, eto na naman si Tomas. Si Tomas na nagdududa sa John chapter 20, sabi sa John chapter 14, si Tomas, sa unang bahagi, Tomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Grabe po ito si Tomas, no? Si Tomas, si Tomas, palatanong, mausisa, sigurista. Magandang Kristiyano po ito, mga kapatid. Magandang klase ng Kristiyano. Sabi nga, sumagot si Jesus ngayon. Jesus answered, si Tomas po ang kanya kausap. I am the way. Grabe ito si Tomas, sa kanya pala lumitaw itong salitang ito. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. It was Thomas. Siya po ang nagbungad ng tanong na yun para lumitaw ang salitang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bakit lumitaw yung talatang yan? Si Tomas kasi palatanong pagdating kay Jesus. Sinisigurado niya. Amen po. Okay? So, ito po kasi tagpong ito, ng John chapter 20, tapos na si Lord nagbigay ng comfort sa kanyang mga disciple. Kasi resurrection post-resurrection na po Nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. So, lahat ng sasabihin, lahat ng account na may kinalaman sa huling pag-uusap nila ay mga napaka-importante. Okay? So, parang, naiisip ko lang siguro kung ikaw rin ang tatanong yung ganon, mako-confuse ka sa sasabihin na Lord. Ako ay babalik, paghahanda ko kayo ng tirahan. Pagkatapos babalikan ko kayo. Magtataka siguro, kakamot ka sa ulo. Saang address, Lord? Kaninong bahay? Di mo ba? Kung gano'n lang ang ating kaisipan, pero si Tomas po, mga kapatid, siniguro niya. Hindi namin alam kung saan ka pupunta, Lord. So, sumagot ang ating Panginoon. I am the way, the truth, and the life. Na-reveal ngayon kung paano gagawin ni Lord. Dahil kay Jesus. Si Jesus. Ang katotohanan at ang buhay. Amen po. Kaya maganda po yung ganito, no? We ask a question, sinisigurado po natin yung pananampalataya meron tayo sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, listen to this. Meron tayong mga pag-aaral. Meron tayong training. Kung meron kayong mga questions, please do so. Kung di ko po kayang sagutin, sasagutin ko po yan sa susunod. Amen po ba? Okay? Kasi dapat ganito po yung ating pananaw sa buhay. Hindi tayo tanggap lang ng tanggap ng balita. Dapat may sarili tayong pagkakilala. Parang ganito po, no? Naalala ko, kasi ako po yung matagal ng pastor, lahat na yata ng libing na facilitate ko na. Diyan sa area C, nung hindi pa po sementado at maayos yan, naglibing po ko dyan, nagpalibing at nag-minister po ako dyan. Tapos yung isang, kasi in-invite lang naman ako, hindi naman talaga miyembro natin. So, nangyari, doon sa nag-invite sa akin, hindi naman sinabing katakot-takot na mga panata at ang katakot-takot na tradisyon meron ang pamilya nila. So, eto na po. Paglabas pa lang doon sa bahay, siyempre magbabasa ako ng scripture habang nilalabas po yung bangkay. Biglang nagulat ako, may nagbasag ng bote sa likod ko. Akala ko may away. Biglang nagbasag ng bote. Sabi ganun, para po walang susunod. Di, eto na po, nagbasag. Tapos, pagdating doon, itinayo na. Tinanggal na yung mga pangalan. Tapos, tinanggal na yung mga bulaklak. Bakit nyo tinatanggal? Kasi sabi ng mga matatanda, may susunod. Parang si Boy Abunda tong kawarap ko. Susunod. Eto na po. Dyan sa area C, alam niyo naman yung dating kalalagayan yan. Lupa lang yan. Tapos, itinatayo doon minsan sa gilid ng paglilibingan, doon itatayo. O, eto na. Sabing gano'n. Huwag po muna, ibababa. Parang bukod sa ako, pastor, may iba pang nagko-command kung anong gagawin. Sandali lang, pastor. Itatawid muna ang mga bata. Kailangan itawid yung mga bata. Nako, nung tinatawid na yung mga bata ayaw kasi ng mga bata sana.
Di nung tinatawid na, mga kapatid, yung gumalaw yung ataol. Muntik pang mahulog, mauna na yung ataol. Wala pang seremonya. Tapos, hawak-hawak namin, oh, yung ataol. Di, naiangat uli. Naiangat kasi madulas po yung lupa. Inayos. Tapos, eto na naman, nakialam yung matanda na nag-organize ng mga bagay na nangyayari bago ilibing. Tapos, may pilit siyang dinudukot sa loob kasi meron pala siyang pakimkim na pera. Kanya pala yon. At ang intention niya, ipataya sa sabong kasi mananalo daw yon. So, eto na. Pinilit niyang dukutin, ibababa na yung kumbaga, ilalay down na. Ililibig na. Mga kapatid, alam nyo, nadulas, tapos unang nahulog sa hukay yung babaeng matanda. Pero nung nakaburol yun, iyak ng iyak yun, parang crying ladies. Ba't mo kami iniwan? Iniwan mo kami, sasama kami sa'yo. Tapos eto na, nung nahulog sa hukay, ang sabi niya, tulungan niyo ako rito, ayoko pang mamatay. Totoong nangyari po yan sa akin. Kaya, kapatid, dami ko po na pong karanasan pagdating sa mga burol-burol na yan, mga libing-libing na yan. Okay? Hindi lang tayo dapat, dahil sa sinabi ng mga matatanda, kailangan ganito, kailangan itawid kasi susunod. Diba? Huwag magwawalis. Yung nanay ko, mga kapatid, huwag daw maliligo nanay ko. Dapat nakalumbong lang ng itim, tapos nandun lang sa paanan ng tatay ko. Tapos dun lang siya mag-iiyak. Kasi pag hindi niya ginawa raw yun, ang ibig sabihin, baka sabihin ng mga kapitbahay, ay masaya pa yung babae na namatay ang kanyang asawa. Saka sabi nila, kapag naglumbong ng ganon, ay walang daw susunod. Ang bira, lahat yata ng ganon, no? Dumating yung mga tiya ko, mga aral, mga teacher mga professor ng Bicol University. Hindi dumating. Walang nagawa yung mga kamag-anak ng nanay ko kasi nga, yung mga tiya, nagwawalis. Nung gabi pa lang, sabi ko, lalabas yung swerte. Kailan pa naging swerte yung mga kalat? Mamalasing ka dahil sa dami ng kalat. Ano po? Now, listen to this. Hindi lahat naman ng tradisyon ay mali. May tradisyon na tama. Amen po. Alam ba, yung pagmamano, tama yun. Diba? Yung paggalang, tama po yun. Pero yung mga bagay na wala naman sa Biblia, huwag na nating gampanan. Kasi may sarili tayong paniniwala. Dapat katulad tayo ni Tomas, nagsasaliksik. Nagbabasa ng Bible. Sabi mo nga sa inyong katabi, nagbabasa ng Bible. Hindi yung Bible sa inyo, mga kapatid, naka-display lang. Pag ginawa nung Bible study tayo, nako, papagpagan kasi kumapit po yung alikabok. Tapos yung langgam pumasok na. Buti pa yung langgam nagbabasa. Now, si Tomas po, mga kapatid, makita po natin ang kanyang katangian. No? Parang among the many, si Tomas yung nagtatanong, Lord, teka, nalilito ko, I'm confused. Saan ang daan? Saan ka saan ang daan mo? Di po ba? Thomas has that kind of attitude. Sigurista siya sa kanyang paniniwala kay Lord. He wants the truth. Na? Alang-alang sa ating Panginoon. Amen po. Amen po. Kailangan nababasa niya, kailangan naintindihan niya. So, Thomas always raises the question. Kung merong kalituhan, Thomas always check the fact and the truth on what Jesus is saying. Tignan niyo po, no? Hindi ni-rebuke si Tomas. Ba't ang kulit mo, Tomas? Hindi ginanon. Kundi ang sagot ni Jesus, binitawan niya na yung salitang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Okay? So, iba po talaga ang kaparaanan ng ating Panginoon when we raise a question about certain things sa ating Panginoon. Kaya maganda po yung nagtatanong din kayo sa Lord. Yung, alam ba, paggabi, Lord, bakit niya ako iniwan? Ba't niya ako binrake? Diba? Ba't niya ako binrake? Siguro sabi ni Lord, hindi sa'yo bagay yan. Kasi tamad yan. Pogi lang yan, pero hindi marunong umawak ng martilyo yan. Maganda lang yan, pero hindi marunong magluto yan. Magluto yan ng kanin, sunog pa. Iniiwas ka lang ni Lord sa
magulong buhay. Amen po. Maghihiwalay yata ngayon. Okay. Ano nga pwede natin matutunan sa ganitong bagay, no? Alam niyo, lahat tayo may mga tinatawag na kalituhan. At sa kalituhan na ito, mga kapatid, minsan, mali po yung tanong natin base sa sagot na gusto natin marinig. Tama po ba? Sometimes, listen to this, we raise the wrong questions in our life. Marami po tayo mga tanong na mali at kailangan maitama. Halimbawa, nagtatanong tayo sa sarili natin, sinasabi natin, bakit nung naging Kristiyano ako, saka dumating yung mga pagsubok na ito? Bakit nung naging Kristiyano ako, marami akong mga bills, marami akong mga payments? Alam nyo, mali yung tanong kasi kahit hindi ka pa Christian, may bills ka talaga. Tama po ba? May mga payments ka talaga. You enter into a premises na kung saan may mga modes of payment. Akala mo lang yun, pero meron. No? Ang problema, mga kapatid, we ask the wrong question, lalo in particular pagdating po sa ating Panginoon. Lord, bakit nung naging Kristiyano ako, binigyan mo ako ng maraming pagsubok? Mga kapatid, ang swerte mo nga, nung dumating yung maraming pagsubok, Kristiyano ka na. Hindi natin nakikita yon. Amen? Dapat makita po natin yung kaibahan ng merong Panginoon kaysa walang Panginoon. Amen po? Kaya po mga kapatid, we must ask the right question kapag may mga biggest misconception sa ating mga buhay. Okay? Halimbawa, ang isa sa magandang tanong natin sa buhay natin, kumusta ba ako pagdating sa kasalanan? That's an honest question. Kumusta ba ako sa aking pananalita? That's an honest question. Di ba? Maganda yung nako-correct natin yung ating mga sarili. Lord, okay ba akong magsalita? Siguro mapapakamot si Lord minsan. Okay ka lang. Kasi ikaw ang taas-taas ng boses mo eh. Ang baba-baba naman ang tono ng kausap mo. Siya nagtanong, isang words lang. Ikaw, mga kapatid, grammatical structure. Yung sinabi mo, isang liturgy, isang liturhiya. Yung mga ganon, yung talagang hindi self-serving, but self-asserting. Yung inaayos mo ang iyong sarili. That's the good question. Amen po. Magandang tanong din sarili natin, masipag ba ako? Masipag ba ako? Yung tatanungin mo sarili mo. Hindi puro ang tanong mo, puro reklamo. Dapat tanungin mo sarili mo for self-improvement. Amen po. Tanungin mo yung katabi mo, masipag ka ba, kapatid? Alam niyo po, ang mga taong masisipag, maaga po bumangon. Amen. Tanungin mo lang uli ang katabi mo, kapatid, maaga ka ba bumangon? O maaga ka nang natutulog? Umaga ka nang natutulog. Alam niyo po, may mga bagay sa buhay natin na ayaw natin maintindihan talaga. Iniiwasan natin. Tama ba ako doon? May mga bagay sa buhay natin na iniiwasan natin. Ayaw natin ng ganitong topic. Ayaw natin ng ganitong mga question. Ang gusto natin, self-serving. Amen. Pag sinabi natin, gusto ko yung mga pangako. Pag sinabing pangako, promises ni Lord, amen ako doon, amen ako doon. Pero pag si Lord na nag-require sa'yo, huwag kakalimutan, pagdalo ng pagtitipon, ganyan ginagawa ng ilan. Ayoko niyan, ayoko niyan. Parang sinabi mo, Lord, ikaw na ang driver ng buhay ko. O eto na, magdadrive na kayo ni Lord. So, saan dapat si Lord? Sa driving seat. Tapos, ikaw nasa side ng driving seat. Di po ba? Ang pinakamahirap po, tanungin si Eric, pinakamahirap, halimbawa, si Eric na driver at tuturuan niya yung kanyang anak na mag-drive, pag dadriving niya, yun ang pinakamahirap sa isang legit na driver. Yung may bagitong driver na ipagdadrive ka. Naalala ko isang bishop na kasama ko, pupunta kami ng Baguio, sasakay kami ng bus. Sasakay lang daw siya ng bus kapag si bishop na yon, siya yung magdadrive ng bus.
Ayaw niya ibang may nagda-drive. So, ganun po. So, yung minsan, no, si Lord ang driver natin. Sige Lord, ikaw ang drive ng buhay ko. Di ba? Sunday. Tapos si Lord ang driver ng buhay mo. Hallelujah! O eto na, umarangkada na kayo. Sabi ni Lord, liko tayo rito sa pagpapatawad. Pagpapatawad. Ayan yung kaaway mo, liko tayo sa pagpapatawad. Eh ikaw, sabi mo si Lord ang driver, kinukuha mo na bela, Lord, wag dyan muna, dito tayo sa... Diba? Maraming ganon. Sasabihin natin, si Lord driver natin. Pero, sa totoo lang, hindi naman po pala talaga. Kaya dapat si Lord ang driver natin. Amen? May kausap pa ba ako? Si Lord dapat ang driver natin. Pag sinabi niyan, punta tayo rito, punta tayo doon, hindi, huwag na nating awayin. Yung kokontrahin pa. Pag sinabi ni Lord, halimbawa, yung dumako tayo sa generosity. Sabi ni Lord, liko tayo sa generosity. Ikaw, huwag muna, Lord, ang dami kong bayarin. Alam mo naman, ganito. Eh, si Lord pa naging driver. Di ba? So, most of the time, most likely, mga kapatid, tayo pong lahat, no? Tayo po, minsan, we don't ask ourselves a hard question. No? Ayaw natin naman. Gusto natin comfort. No. Maganda po yung self-improvement naman minsan. Sa mga estudyante, tanungin nyo sarili nyo, mabuti ba akong mag-aaral? Diba? Huwag yung saan tayo mamamasyal, saan tayong mall dito, mall doon. Tanungin nyo sarili nyo, mabuti ba akong mag-aaral? Masunurin ba akong anak? Pag nag-utos ba si pastor, sumusunod ako? Opo. Pag nag-utos si tatay, minsan, wait lang. Di po ba? Tatanungin natin sarili natin the very same question. Kasi si Thomas, mga kapatid, yung kapag confusing ang mga bagay, gusto niyang i-clarify yun. Lord, ano yung sinasabi mo daan? Teka, wait. Ano ba yung daan na sinasabi mo? Paano namin malalaman yung daan? Sinagot siya ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Wow. Grabe po yan. So, yun po yung ikalawa natin. Wag po tayong mailang na magtanong. Katulad ni Doubting Thomas. Okay. Ikatlo po, mga kapatid. Alam niyo po, marami tayong mga bagay na pwedeng matutunan sa Biblia at hindi lang matututunan, kundi mababago ang ating mga buhay. Amen po? Mababago ang ating mga buhay kung tayo po ay susunod talaga sa ating Panginoon. Ang tanong po ay hindi masama. Ang tanong ay hindi masama kung itatanong natin ito. Nagets niyo ba yung gusto ko sabihin? Ang tanong hindi masama. There's nothing wrong with questioning. What's wrong in questioning? If you don't ask the question. Mahirap po kaya yung naiiwanan ng tanong sa sarili na hindi masagot-sagot. Kasi hindi mo siya naitanong. Meron tayong ganyan na kultura sa Pilipinas. Yung dati mga estudyante, pag nagtuturo ako, sabi ko, nagtanong ako sa kanila, sabi ko, sino ang disciple na nakalakad ng tubig? Dako, hindi lahat, syempre, alam. May nagtaasan si Tomas, si Lucas, ganoon. Tapos, dami nagtataasan ng kamay, puro sablay naman yung mga sagot. Tapos, yung iba, dami rin hindi nasagot. Tapos, sumagot yung isa, Pastor, si Pedro po. Tapos, yung mga katabing hindi nagtaasan, alam mo yung mga reaction, sabi na nga, si Pedro yun eh. Tama ako, ginaganon pa yung katabi. Tama ako kanina pa eh. Ang problema nyo, hindi kayo nagtaas ng kamay. Hindi kayo nagtanong. Hindi kayo sumagot. Alam nyo, may mga experience tayong ganun. Na dahil sa hiya, maraming nawala. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mahiyain pa ba hanggang ngayon. Mahiyain pa rin. Alam nyo ba na nagkukunwaring mahirap lang yung katabi mo? Nagkukunyaring mahirap.
dahil sa hiya. Dahil lang sa hiya, hindi yumaman. Pero pag yan nawalang hiya, nawalan ng hiya, gulat po kayo, di ba? Marami pala siyang kayang gawin. Okay? Alright. So, ikatlo, last. Thomas is willing to accept the truth. Not only Thomas is willing to ask a hard question, but Thomas is willing to accept the truth. Mga kapatid, may mga tanong tayo minsan na hindi natin tinatanggap yung sagot. Hindi natin tinatanggap yung sagot kahit tama. Kasi meron na tayong sarili nating mga sagot. Alam nyo, napakahirap turuan ng mga taong nagtatanong lang, ayaw naman magpaturo. Di ba? Yung tatanong siya, pero may sagot na rin pala siya. Di ba? Mga kapatid, si Tomas po, he is willing to accept the truth. Saan natin mabasa? John chapter 20, verse 24 to 29. Yung talatang binasa po natin kanina. Doon sa talatang binasa po natin, maaalala po natin doon, let's look at it together, no? Na ito ay si Doubting Thomas. Na ang construction ng word, sabing gano'n ni Thomas, maliban, except, maisuot ko ang aking daliri sa aking butas ng kanyang kamay at sa ang aking kamay sa tagiliran niya, saka ako maniniwala. So, mga kapatid, itong klase po ng katotohanan na hinahanap ni Tomas ay hindi po kayang ibigay ng balita lang ng mga alagad. Hindi kayang ibigay dahil ikikwento mo lang. Kasi si Tomas, bakit nawala siya? Yes, he is confused. Bakit sabi ko kanina, nung mabuhay ang ating Panginoon, wala siya doon, hindi siya kasama sa mga alagad na sumalubong sa ating Panginoong Kristo. Nasaan si Tomas noon? So, one thing that we can conclude, si Tomas ay confused. He was confused. He wants an answer. He wants the truth. Okay? Kaya wala po siya dun sa senaryo. At nung makita niya ang mga alagad, nagsasabi ang mga alagad, nakita namin na buhay na magbuli ang guro. Pero para kay Tomas, hindi lang yung balitaan niyo ko. I want to see Jesus hand in hand. Grabe yung sigurista ito ni Tomas. So maliban na makita at maisuot niya ang kanyang daliri, saka lang siya maniniwala. Okay? Dapat maintindihan po natin dito, itong talatang ito, hindi dahil siya ay nagdududa, kundi siya ay naniniguro. That's the right word. Hindi siya nagdududa, bagkus siya ay naniniguro. Kasi para kay Tomas, yung kanyang confusions, para sa kanya, importante ang pagkabuhay ni Jesus. Sino po sa inyo importante ang pagkabuhay ni Jesus? Marami kasi baliwala ito. Naniniwala pa nga sa mga some atheists na sinasabi, wala namang Jesus na nabuhay. What's the evidence of Christ's resurrection? Ito po yung mga debate ngayon eh. What's your evidence that Christ risen from the dead? So sasabihin sa'yo ganito, anong ebidensya? Kasi pag ebidensya, kailangan factual yun. So, saan ka kukuha ng ebidensya pa? Siyempre, una, yung witnesses. Wala namang sinabi ron na hindi siya nabuhay na magbuli. At may mga witness ng hindi kanyang pagkabuhay. Mga witnesses doon na nabuhay na magbuli. Una, kay Maria. Pagkatapos, sa mga alagads, sa mga pastol na naroon. May mga witnesses ng account of witnesses. Yun yung isang evidence. Ano pa? Historical. So, pag historical, dapat may mga kasulatan, may manuskripto. So, pag sinabing historical, meron tayo Bible. Na ang Bible, hindi po pwedeng i-refute ng lahat ng mga geologists, ng mga archaeologists, ng mga literature teachers, kasi some of their lessons at saka inquiries ay kinuha nila sa CP ng Bible. No? Kinuha roon. So, pwede natin panghawakan ng Biblia ay katotohanan.
May ebidensya. Ano pa? Other books. Yes, there are other books that saying, particular ng mga Tertullian periods, na meron talagang nabuhay magmuli. May Kristo, may napako sa krus, may Kristong nabuhay na magmuli. So yun yung ebidensya ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Si Tomas po, mga kapatid, sigurista siya. Hindi lang siya Kristiyano na sumusunod. Si Thomas ay hindi lang Kristiyano na sumusunod, inaral niya, inalam niya kung bakit siya Kristiyano. Kasi importante sa kanyang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. At wala pong pwedeng maikumpara or any alternatives sa resurrection ng ating Panginoon. Sigurista po siya. Amen po. Okay? So, yung account na nangyari, they believe, the disciples believe na nakita nila ang ating Panginoon. Kasi nakita nila yan. Pero si Thomas, hindi siya magre-rely dahil sinabi mo lang. Halimbawa, hindi mo lang sasabihin dahil inakay ka rito at sasabihin ng nag-akay sa'yo, mahalaga ang pagiging Kristiyano. Iba kapag meron kang Lord sa buhay na ito. Kundi, dapat laman ng puso mo kasunod ng pagnanasa ng ganon, ng imbitasyon ng mga kaibigan mo, yung pagnanasa, Lord, I want to experience you. Gusto kong umiyak. Gusto kong maranasan yung yakap mo na sinasabi nila. Gusto kong maranasan yung pagpapagaling mo. Gusto kong maranasan yung pag-ayos mo ng bawat pamilya. Yes, ginagawa po yun ng Diyos. And I have seen that. Nakita ko po yun sa marami pong pamilya rito, how God changes their family. At unti-unti nag-build up na po yung mga reunions, yung mga gatherings, dito po sa mga pamilya po ng church natin. Papaano pinaglalaban ngayon ng bawat individual na Kristiyano ang pagkakilanlan sa ating Panginoon. So, yung mga changes niya, drastic po yun. Ibig sabihin, talagang makikita mo yung mga pangyayari. Oh, kasama na nila. Minsan, isa lang, sumunod, kasama na yung kaibigan, kasama na yung pamilya ng kaibigan, and the rest is history. So, yung pagnanasa na yun ni Tomas, in knowing the truth, napaka-importante po kay Tomas yun. Other than the disciples, kakaiba to si Tomas. Na-labelan ng hindi maganda, hindi nakita yung karakter niya. Na si Tomas, hindi siya pumapayag na hindi niya matanggap ang tamang sagot. Na si Tomas, hindi lang magre-rely dahil binalita mo ang bagay na ito. Gusto niya firsthand na ma-experience ito. Kaya yung kanyang mga palatanong, tamang palatanong, siguristang palatanong. And last, mga kapatid, na itong si Tomas ay very much willing mamatay alang-alang sa Panginoon. Mas matindi pa pala siya kay Pedro. Samantalang si Pedro, nung hihulihin, sabi gano'n ni Lord kay Jesus, sabi ni Jesus kay Peter, ako ay huhulihin, pagkakanulo, hulihin, ipapako, pahirapan. So sabi ni Pedro, hindi maaari yan, Panginoon, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Eto na yung pagkakataon na yun, hinuli ang ating Panginoon. Di atapang si Pedro, binunot niya yung kanyang itak, tinaga yung kawal, tinamaan sa leeg. Ay, umilag eh. Tinamaan po sa tenga, pagkatapos natagpas yung tenga. Anong ginawa ni Jesus? Kinuha yung tenga. Pagkatapos, kinabit. That's the first plastic surgeon. Plastic surgery. Kinuha sa lupa, pinagpagan, binalik sa tenga, buhuli. Galing ni Lord. Di po ba? Tapos sabi niya, hindi maaari Lord, dadan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Sabi ni Lord sa kanya, ikatlong tilaok ng manok, ipagkakanulo mo ako. Eto nga nangyari. Unang pagkakanulo, malayo siya. Sabi ng mga tao, di ba kasama ka niya? Di ba taga-Galilean ba? Kasama mo yan, di ba? Hindi ko kasama yan. Unang pagtilaok ng manok, hindi ko kasama yan. Tapos, nung medyo gabi na, nandun siya, nagdadarang siya kasi malamig eh. Nagdadarang siya sa apoy na nakikisalamuha sa mga taong na nanlalamig, ika nga, sa mga nanlalamig sa pananampalataya. Sumama siya doon. Pagkatapos, sinuro siya ng babae, di ba, kasama ka niya eh.
Sabing ganun ni Pedro, hindi ako kasama niyan. Umalis siya ulit. 3 beses niyang ginawa yon, 3 beses din tumilaok yung manok na pagkakanulo niya. Siya yung taong, Lord, hindi maaari yan! Hindi maaari yan. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkoy. Parang no? Pero yun nga, after a while, hinuli ang ating Panginoon. Nawala ng senaryo si Pedro. Sa paanan ng krus ng ating Panginoong Yesus, si John the Beloved lang ang naroon, saka si Maria. Nasaan yung mga alagad? Listen, si Thomas po, he's willing to die para po sa ating Panginoon. Patay kung patay. Pag para kay Lord, para kay Lord. Amen po? Palakpakan po natin ating Panginoon. May isang bagay lang po ko na napansin. Ito na po yung senaryo. Nang mailagay ang daliri and he touched Jesus. Grabe po yung tagbong yan. Imagine mo ikaw si Tomas. Sasabihin ni Lord, sige, isuot mo yung kamay sa aking daliri. Di ba parang yung nakakadiri na butas yung kamay, tapos sige, ipasok mo. Tapos sa tagiliran, butas yung tagiliran, sige, suot mo yung kamay. Di ba parang, teka, si Lord yun eh. Yung, alam niyo yun, pag ang mahal niyo sa buhay, sino rito yung nakaranas? Ako nakaraan lang, last year lang eh. Nang ma-aksidente yung aking kapatid, sorry for the word sorry for the illustration Pag kuya ka, yung pagkapatid ka, mararamdaman mo yung nararamdaman niya kasi nga parang may ugnayan kayo na first time mo makita, kasi nung na-aksidente po yun, halos maputo lang kanyang paa. Tapos syempre sa PGS, mabilisan ang galawan dyan. Nung binobomba na ng, yung tubig, dextrose, yun ang panlinis kasi nila. Binobomba yung sugat. Syempre, maliit lang yung doktora, kasama ako doon sa loob, ako yung tagahawak sa kapatid. Laki-laking tao nun eh. Tapos nung sinisirit na ng dextrose, alam mo yung nakikita ko yung kanyang mga laman. Nakikita ko yung kanyang buto. Tapos ako pa yung tagahawak. Ako taga-alalay sa ilalim. Tapos ganyang kalapit yung mukha ko sa sugat niya. Na, siyempre, kapatid mo medyo, kahit nga hindi mo kapatid mas lalo na kung kapatid mo. Mas lalo na kung mahal mo sa buhay, nakita mo. Ako, dami ko na pong karanasan. Si JR, nalaglag yan. Lilikot kasi ng mga kapatid ko Si Cons, nalaglag din yan sa puno ng duhat. Di ba marupok ang duhat? Bagsak po yan, balil, lumitaw yung motor rito Ako rin yung nakakita, ako yung sumalo. Tapos binabatak-batak ko nga, binabalik ko ng ganun. Ako yun. Tapos si JR, yung natutulog ng tanghali, tumatakas dahil akit sa puno ng bayabas. Yung puno ng bayabas, may 2 pako. Sumabit ito Ako rin yun. Sabi ko, itong mga kapatid ko. Pag nakita mo, mahal mo sa buhay, imagine, ikaw si Tomas, at sasabihin ngayon ni Lord, sige, ipasok mo yung daliri mo sa butas ng aking kamay. Ipasok mo yung kamay mo sa aking tagiliran. Di ba parang mangingimi ka? Si Lord yan Si Lord yan na sinasamba mo, na pinupuri mo, na pinahalagan mo, pinararangalan mo, dinadasalan mo. Pagkatapos makikita mo, ganun yung kalalagayan. Di po ba? Alam niyo ang ating Panginoon, if He wants a testimony coming from you, He is able and very able to do it. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa paniniwala meron ka. Kaya nga, nung paghipo ni Tomas sa tagiliran, sa butas ng kamay ng ating Panginoon, this is Thomas' response as he touched Jesus. Nang mahawakan niya ang ating Panginoon, mahawakan niya ang lahat ng ebidensya na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Ang sabi ng verse 29, ng last verse, mga kapatid, nakalipat na sa verse 29. Sabing ganon, my Lord and my God. Listen to this, mga kapatid ko. Ngayong Semana Santa,
ang tugon kapag naabot mo ang Panginoon. Kapag umabot ka kay Lord, when you touch Jesus, the right response is, my Lord and my God. Di ba? Ipaglalaban mo talaga. Siya ang Diyos sa aking buhay. Wala nang iba. Siya lang ang Diyos sa aking buhay. Because I experience Him, I feel Him. That's the right response. Luwalatiin, parangalan mo ang Panginoon sa buhay mo dahil nakatagpo mo ang Diyos. Amen po. Ngayong mahal na araw na ito, ano ang iyong panata na makatagpo ang ating Panginoon? Sana ka po kapag naranasan natin ang ating Panginoon, we will experience and we will utterly say, sasabihin natin, my Lord and my God. Maging doubting Thomas po tayo. Doubting Thomas na willing to die. Doubting Thomas na willing to ask a hard question. Doubting Thomas, yes, but willing to know the right answer. Huwag po tayong maniniwala, kailangan pahirapan mo pa ang sarili mo ngayong mahal na araw. O manonood ka ng mga sinakulod dahil gusto mong makita at mapanood. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo dahil ginawa na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng pagpapahirap na dapat ikaw ang gagawa. Sa dami ng ating kapalpakan, si Lord mayroong pagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. He's willing to die. Sabi nga ng Biblia, si Jesus, nung tayo mga makasalanan pa, ay napako sa krus. Napapako siya sa krus. Doon tayo ay mga makasalanan pa. Bakit niya ginagawa yon? Kasi gusto niyang maranasan mo yung sinasabi niyang, I am the way, the truth, and the life. Kung ikaw ay confused at nalilito because you don't know the way, then Jesus is the way. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga kasinungalingan, kaplastikan, mga kapatid, tandaan mo, Jesus is the truth. You can find truth in Jesus. Minsan mapapansin mo na nasa paligid mo punong-puno ng kasinungalingan. Kapatid, bugbog ka na ng kasinungalingan. Hanapin mo ngayon ang katotohanan ng ating Panginoon sa puso mo. Because He is the truth. Ang buhay mo ba, nagiging pasanin na dapat kagaanan? Katulad ng kanyang pinapangako sa Matthew 11:28. Pero sa halip na maging magangang buhay, sinusumpa mo ang buhay mo dahil napakahirap ng buhay. Mga kapatid, kapag ganito na po ang pressure ng ating buhay, you must say to yourselves and say to Jesus that He is your life. Siya ang buhay, meron ka. Hindi man mayaman pero masaya. Hindi man sagana pero kontento. Amen po. Malungkot pero nakakangiti. Laki po ng kalamangan ng Mer Kristo. Kaya siguraduhin po natin yung Kristo na nakilala po natin. Hindi lang dahil sa eto sinasabi nila, kundi sinasabi ko rin po sa inyo mga kapatid, you must experience being a real Christian. Hindi po madali, pero kayang-kaya. Hindi po malungkot dahil masaya kapag kasama mo si Kristo. Ito po ang aking take out. Huling bahagi po mga kapatid. Marami po sa mga alagad ay hindi naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Kasama na rin sila sa room na yon. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, bakit si Tomas lang ang sumubok kumawak sa tagiliran ng ating Panginoon? Bakit siya lang? Lahat yun, puro doubting disciples. Sabi nung talatang binasa natin, lahat sila kaya naipon dun sa kwarto kasi lahat sila takot. Listen to this. Yung takot ang magpapalayo sa'yo sa Diyos. Pero yung willingness na maabot ang Panginoon ang magpapalapit sa'yo sa Kanya. 2 tao lang po ang uuwi pagkatapos po ng service na ito. Yung taong nakaabot sa ating Panginoon at yung taong natakot at hindi abutin ng Panginoon dahil sa pagdududa. Pero mga kapatid, I encourage you
Maging risk taker po tayo. Taga-Sanusi po tayo. Tumataya po tayo, lumalaban po tayo. Ano man bagyo ng buhay, lumalaban po tayo. Ito na siguro yung pagkakataon na ipaglaban natin si Jesus sa ating tahanan, paglaban natin si Jesus sa ating pamilya, paglaban natin si Jesus sa buhay po natin. Sasabihin mo, Lord, ayoko lang ng kwento. Gusto ko ng karanasan. Tumayo po tayong lahat.